Nakita niyo po yung yung pillowcase ng patient. Yung pillowcase po natin supposedly, yung opening po opposite po dun sa pinagpasukan mo. Like for example, pumasok ako dito. So, ang opening niyan, dun dapat nakita. Bakit? Ang rationality po doon is para po yung mga pumasok ka, then may mga pumasok na mga small particles, mga hindi natin nakikita, hindi siya ma-direct na mapunta sa loob ng unan. Para away po. Okay? So, pag dito ka pumasok, yung opening ng unan dito. Pag dito naman ang pintuan, yung opening dito. Okay? Okay, knock the door, then pasok ka po. Then, introduce yourself. And then, greet the patient. Hello ma'am, good morning. Ma'am, ako po si Ilan, ako po yung caregiver niyo for today. Maliligo po kayo. Kaya na po ba ako magpapaligo sa inyo? If the patient hindi po makapagsalita or facing, ask the SO. Pero may bantay yan. Diba? Okay, so maliligo. Okay, sige po. Yeah, and then, check mo yung bracelet niya. Diba? Usually, to confirm na siya po ay si Mrs. blah blah blah. And then, gather all the materials needed. Yan na, nilagay mo na, tinlin mo na. Then, secure the privacy and safety, di ba? Yung privacy, kunwari, dapat naka-close door, curtain, may ilaw tayo. Curtain, and then yung AC, turn off the AC or fan, para at least hindi malamig at see. Patient at the same time, secure the safety of the patient. Siyempre, always lock the wheel of the bed. Yan. Then, ano na yung susunod? Wash hands ka na. Then, after mo mag-wash hands, okay, siyempre, automatically, nagpunas ka na rin ng kamay. Kasi mahirap naman maglagay ng gloves pag ikaw ay pagbasaan yung kamay. Then, put gloves. Siyempre, hindi mo ihaharap yung gloves na sinusuot mo. Okay? So, dapat medyo tatalikod ka. Then, double gloves. Ayun. Okay. Since naisuot ko na yung gloves, ang gagawin ko na kung susunod ay maglilinis na po ako ng thermometer. Bago ko gamitin ng thermometer, although nilinis na ito ng dating gumamit, dating nag-caregiver sa kanya, ilinisin ko pa rin po using the cotton balls and alcohol. Then, syempre kunwari may takot ito. Since hindi pa ito nagamit, always sa taas tayo uumpisa. From top to bottom, from cleanest to dirtiest, circular motion, and hindi mo na ibabalik. Only one stroke, then discard. Then, handrails down. Okay? Then, inform the patient kung ano ang gagawin mo. Okay? Ma'am, lalagay ko lang po itong thermometer para po ma-check natin yung temperature kung pwede ka pong maligo. Okay? Then, na to. Okay. So, pwede mo pang gamitin ito. Then, you have to remove the diaper of the patient. Then, do the lithotomy position. This is the lithotomy position. Nakita nyo, hindi siya masisilipan. Kasi nga, sinicure siya ng blanket niya. Then, remove the diaper. Pag na-remove na si diaper, remove, then, discard. Then, get the bedpan. Remove the cover of the bedpan. Then, always tell the patient to pee. Okay? Ma'am, pag naiihi ka po or nabata pwede ka pong umihi dyan. Okay? So, while waiting na maihi siya or tatae siya, dahil secured pa rin yung ano niya, loosen the beddings. Loosen lang. Only loosen the beddings. Yan, ganyan lang. And then, tumunog na yung kanyang thermometer.
Thermometer. Ma'am, tumunog na po. Check ko na. Okay, 36.5. Pwede ka pong maligo, ma'am. Since nandito lang ako sa tabi niya, hindi naman ako lumalayo. Hindi ko na po kailangan ng side chains up. Kasi eto lang, oh. Then, get, ulit, cotton balls, then, alcohol. Since na-contact na po ito, ang mechanics na po natin is from bottom to top. Then, ito po kasi yung clean surface na. Okay? So, from bottom to top, single stroke, then discard, then cover, and yan. Okay, so tapos na umihi si mother. Okay. Ma'am, tapos ka na umihi. Okay, tapos na daw. Then, put towel on the then pour with water. Flush with water. Then, tap, tap, tap. And cover. Then, discard. Then, remove the Headband. remove the bed, the bed pan. Then, cover. Cover. Then, after removing the bed pan, remove the first glass. Then, discard. Okay. Pwede nyo na pong alisin ito para hindi rin magulo tignan. Okay? Then, lagay nyo na po dyan. Then, ang gagawin po natin is drag the patient near you. Ito pong draw sheet, ito po yung hinihila. Okay, drag the patient near you. Kunyari natin na siya. Then, side gaze up. Then, elevate the bed to 45 degrees. Diba? 45 degrees. This is the semi-faller's position or the high sitting position. Then remove the pillow. Then put on the other side. Okay, nakita nyo. Hindi po itong opening ang ilalagay ko dito kasi pwede niyang masingkot yung mga particles na lalabas doon. Kasi andyan yung opening, diba? Then put towel. Ang lagay ko lang po ng towel dito sa akin. Always inform the patient kung anong gagawin mo. Then, put towel. Kailangan yung good side ang nakapatong. Kasi, yun ang itatak mo. Okay? The good side. Okay. So, kunin na po natin ang ating toothbrush. Toothpaste and then the toothbrush. If the patient is male, you have to shave first. Okay? So, since siya ay female, ang gagawin natin is ma'am, mag-sip ka po. Ayan, sip, gargle, spit. Okay. So, meron na siyang toothpaste. Then, i-brush, brush, brush. May natanggal niya. I-brush, brush, brush, brush. And then, sip, gargle, spit. Okay, so meron tayo sa, ito yung ano niya, sa mga gums niya, yan. Then, sip, gargle, spit. Sip, gargle, spit. Okay? Tap, tap, tap. Then, Start. discard. Okay. So, since tayo ay ulam na to. Mali lang. Okay. So, ito ang ating basa. Sabon. Panta. Since sa face po siya, hindi po natin kailangan mag-sabon. Okay? So, then, dito kayo magpiga. Then, my turn.
Away mo na po. Okay? Yung kanina na sinabi ko, kailangan nyo makuha yung 4 sides. So, 1. From inner to outer canthus, then lower inner to outer canthus, upper inner to outer canthus, then lower inner to outer canthus. Then, hindi na ako magsasapon, di ba? Pagbabanaw na ako. Upper inner to outer canthus, lower inner to outer canthus, upper inner to outer canthus, lower inner to outer canthus. Then, same scenario. Okay. This is the S reverse. Kaya nasabi ko kanina, S reverse technique. Okay. From the forehead, away muna po. From the forehead, to the back of the ear, to the cheek, to the nose, to the cheek, to the chin, and to the neck. Okay. Then, this is the palmar aspect. Then next is the dorsal aspect. Okay. So, ganito naman yan. Okay. This is the basa. Then, badlao. Same scenario. Then, tap. So, tapos na po tayo sa face. Then, ma'am, alisin ko na muna po itong itong ating limit. So, sabi ko sa inyo kanina, i-keep nyo ito. Lagay nyo dito sa lower aspect ng kanyang beddings. And then, sideways up. Then, lower the bed. Then, sideways down. Okay. So, mag-undress na tayo. Then, put towel on the surface. It should be bad side po ang nakapaibabaw. Okay. So, yung good side, nakapailalim kasi yun ang po-contact dun sa skin patient. So, ang gagawin natin, we have to recovery position natin sa patient. So, sabi ko sa inyo kanina, kung saan nakaharap, dun itataas ang kamay. Okay? So, taas po natin dito. Then, ito. Then, ito. Then, side dito. Then, pabilisan po, alisin niyo po yung pinaka-ibon sa likod. And then, anong sabi ko po sa inyo kanina? If we are going to undress the patient, always on the good side. Okay? So, since dito yung swero niya, nagbibigay tayo ng way para yung swero niya is mas malis ng maayos. Okay? So, unahin natin yung good side. Then, swero, kailangan hindi nasislipan ng patient ninyo. Kasi lagi ninyo tatandaan the patient safety, privacy, and safe that patient's privacy, safety, and dignity. Okay? So, sabi ko sa inyo kanina, paano aalisin yan, ma'am? So, hawakan niyo po ako dito, and then, etong patient's gown niya, kukunin niyo po sa inyo. Para hindi masilipan si patient.
then discard. So, makita nyo naman kanina, yung sinave natin na nasa head niya ay gagamitin natin sa kanyang kamay. So, para po mas makita nyo, alisin ko muna po ito, lagay ko dito, then put on the away na natin. Pwede nyo pong unahin yung kanyang kamay, yan, ganyan. Ay, ano na rin kasi yan. Tubig. May tubig na rin kasi yan. So, tap, tap, tap. And then, pala ulit. May pasa. Okay, ito yung tinuro ko kanina sa inyo. 1, 2, 3, 4. Pili-pili. Okay, that is the basa, sabon, banlaw. Same scenario. 1, 2, 3, 4. Sabon, then banlaw, then tap, tap, tap. Then remove that. Ngayon, ibabaliktad ko ito kasi nabasa na siya, di ba? So, the other way naman, dito naman siya sa kabilang kamay. Okay. So, ano gagawin ko ulit? Siyempre, nasa sa inyo kung ano unahin ninyo. Pwede nyo namang gawin ito muna, then tap, tap, tap. Then after that, dito ka na. Basa, sabon, banlaw ulit. Okay. Since kamay na ito, pwede na siya magsabon talaga. Sa face lang talaga. Okay? So, natawigan position. Then, 1, tapos 2, tapos 3, then the last is pang-kilig. Okay? Same scenario, basa, sabon, banlaw. And after that, tap, tap, tap. Then, ito po ay itatapon. Okay. So, next, it should be bad side ang nakapaibabaw kasi kukontak siya kay patient. So, we're going to lagi niyo siya ganyan. At least kahit paano maganda yung presentation. Okay? So, always, basa, sabon, banlaw. So, away muna. Okay. Bago nyo po siya i-expose, kailangan ready na po yung inyong kamay or yung pagmumay. Then, from the nipple, areola, and then the circumference of the neck. Ulit. 1, 2, 3, 4. Kili-kili pa rin po ang neck. Okay? Then, the other side, the dorsal aspect. 1, 2, 3, 4. Okay. Basa, sabon, banlaw. Basa, sabon, banlaw. Then, tap, tap, tap. Okay. So, tapos na. And then, same with abdomen. Abdomen. Okay. Okay, dito naman, away muna, syempre. 4 sides po ulit. 1, 2, 3, 4. Tignan niyo po. Okay. 1, 2, then, sabon, banlaw, tapos na, then, tap, tap. Okay? And after that, ito, bubutin mo din. Then, discard. Okay. Okay, so ano susunod natin? Tapa.
Back out na ako no. Pero sa totoong buhay, ma'am. Pang assessment. Para makita sila. Then, open. Sa totoong buhay, balik ta rin mo na lang. Basa. Enter ulit. Pwede itong pababa. From top to bottom. Pwede rin from... Okay? So, check natin. Basta magamit po yung 4 sides na. 1, 2, 3, 4. Basa, sabon, banlaw. Then, tap, tap, tap. Sa puwet. Hmm. Hindi yung binibidyo dun, Teo. Kaya nangawit na nga yung kamay ko. Tig-tig-kir-kiril. Sa puwet naman, syempre, away mo na ulit. No? Away. Dali, tinahakit mo. Diyos ko, parang sa'yo din yun. Mas malaki So, yun ito, sa akin na. pataas tayo. Okay? Bakit pataas? Pag pababa yan, lalo na babae ito, yung dumi mapupunta sa may vagina. So, magiging prone. Ang mga babae po kasi prone sa UTI. Yes. Okay? So, dapat pataas po. Okay? Check po. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Then, 1, 2, 3, 4. Basa, sabon, banlaw. Then, tap, tap, tap. Okay. Okay, so, mami, yan na po ulit. Be sure lang po hindi masisilipan si mami. May stress to, di pa siya. Tinagbayag. Tigos. So, itong ginamit natin na ito naman ang gagamitin natin sa paa niya. Diba? Komplikado ko muna. Okay. So, dito. Pwede nyo i-ganyan yan, basta as long as hindi masisilipan si patient. Okay? Pwedeng unahin nyo yung kamay niya, ay yung paa niya. Ayan. Ayan. Then, basa. So, 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Hanggang sa may 4. Ulit na na. Na. One, two, yan, 4. Itong pinakalas talaga yung sa may mga, okay? Basa sa bandaw, then natapos na natin yung paa, then tap, tap, tap. Then lilipas na ito. Then ibabaliktad ko ito kasi basa na yung other side. Same pa rin. Ang gagawin. Paa. Then 1, tapos 2, ay 1, tapos 2, 3, huli pa rin talaga ito. Para lumaman siya sa may sige. Okay, then tap, tap, tap. Tap, tap, tap. Then, ina. Then, ang gagawin na natin ay silipan. Okay. Virgin. So, we are going to... Nakita niyo yung bukas ng mga Virgin na virgin. We're going to do the perineal journey po. So, in-automatic position na natin si patient. In-automatic position. Then, put the Bed. bed pan. Ma'am, lalagay ko lang po yung bed pan.
sausaw na tuwalya. Paano kung nakita nila ma'am na nasawsaw? Then, maglalagay na ako ng towel dito sa may kusunan. Ay, ito. Assuming that this is the clean water. Nari, yan din yung, ito na may clean water. Then do the 771 technique. Okay, away muna. 7. Start. 7. Start. Then 1. Ang sabi nila, ito daw dapat. Pwede rin na 1. Nari, 7. Discard. Dito yung trash bin. Tapos another 7. Discard. And another. And 1. Discard. Pero be sure lang na hindi siya tatama dun sa mga hita niya. Then, pour with water. Okay? Magpo-pour ka ng water. Then, tap. Then, discard. Then remove the bed pan, put under the bed, then cover the bed pan, then remove the second gloves, discard. Discard. Then, nakita nyo, magpapalit na ako ng diaper niya. Wala na akong gloves, ha? Pag nailagay na coveran niyo yung private area ng patient, okay lang na ilagay niyo. Okay? Basta hindi siya nasilipan. Ha? Okay? So, Ganyan din ba yung nasa ilagan ma'am? okay, na-diaperan na siya. Then, next is the pillow, syempre. Magpapalit na po tayo ng pillow muna. Kasi, this is the longest recovery of the patient. Hindi ganun na. So, from here, then, remove. Huwag niya i-ano sa katawan niyo yung then, mas maganda practice niyo yung baliktad. Mas madali mo pa ba? Kasi may then, pagkatapos niyan, lalagyan mo Ano ko yan? kasi pag nakabihis, nakita nyo, diaper, pillowcase, then kuha ka na lang ng kuha. Hindi ka na yung, saan naman yung susunod? Okay? So, ito naman yung ating Yan. patients. So, anong unahin ko by this time? Sa taas. Unahin ko po yung may swero. Kasi yun yung dapat na may space naman para mailagay yung swero.
followed by the this part. Then do the reported position again. Side with the patient. This is the longest reported position of the patient. Kaya pinalitan na natin yung kanyang bed, yung kanyang pillowcase. Kasi kung napalitan ko na siya, tapos hindi ko pinalitan yung sasandalan niya na unan, considered na marurumihan pa rin siya, diba? So, kailangan napalitan na siya ng pillowcase. Then, kanina nag-loosen the beddings tayo, diba? Taguan na yung nakikita. This is the lateral technique. This is the lateral technique, guys. So, yung outgoing na bedsheet, ito kasi, this one is considered as marumi, diba? So, this is the cleanest part naman. Kasi nga, hindi naman na-touch the patient. So, ang susunod po natin, this is the bottom sheet. Okay, this is the bottom sheet. Ibig sabihin, siya yung bed sheet. Kailangan hindi na isayad. Okay lang naman mag-contact dyan is yung wrong to wrong. Nasayad na. Kaya dapat ang wrong pa rin naman. And then, the next is the rubber sheet. Ang rubber sheet naman, at ang gamit nito guys is just in case na mabasa si patient, kunwari nabilik yung diaper niya. Hindi siya totally mapupunta sa mattress. At at least meron siyang then, the draw sheet. Ang gamit naman po ng draw sheet, since nakapaibabaw siya sa rubber sheet at ito ay madulas, pagka kunwari si patient ay masyadong nasa baba, pwede mo siyang itaas o masyado siyang nakagawilaw, pwede mo siyang hilahin. Or pwede na kung dalawa ang caregiver, bubuhatin para ma-transfer siya. Kaya dapat matibay ang inyong draw sheet. Usually, ang ginagamit ng iba na draw sheet is yung mga manipis na kupot. Ipakita mo kayo ng ganun. Okay. The next is the underpad. Okay, si underpad naman, ang trabaho naman niya,
para at least hindi direct si patient dun sa rubber, ito yung magiging barrier niya. Para at least may... Okay, so hindi itong surface na to dapat yung itong surface na to, yung may mga cotton. Sa iyo na sa iyo. Hindi ka ba nakalam? Gabi siya. Dito kasi kailangan natin miter. Pero sa hospital mami, yung ano nagpapalit na. Garden. Oo, okay, so try natin na i-ano na sa natin. So, syempre, kanina scan ito kung paano i-transfer. Hindi na nila ako questionin nila. Sa maayos ito. Basta pumasya siya. Minutes. Then, release na. Nasukat na. Okay, so I raise up. Then, hand raise down. Ito, malinis na to, di ba? So, pwede natin siya madali sa nakala dyan. Using the lag roll technique. Pababa. Para hindi niyo po makalimutan, pwede niyo po siyang idiretso na dun sa hamper. Pero kung hindi naman, pwede niyo po ilagay ito dun sa ilalim natin. Kagaya ng ganito. Ilalim po dapat, hindi dito sa tabi. Okay? So pag dito sa tabi, baka mamaya yung po niya ikabagsak. Pero huwag niyo kakalimutan na kukunin yan pagkatapos niyo kasi pag nakalimutan niyo po yan, pwede po yan ang ikabagsak niyo sa assess. Okay? So, using the lag roll technique, dito sa taas, binashalin nyo. Pwede nyo lang hindi din i-miter. Sa ibaba lang. Sure ang dapat inyo. Siyempre masyado siyang malayo, di ba? So, eto yung gamit mo. Since hindi naman siya ganun kabigat at pwede siyang maikwan. Sisiran na may bedding siya, pwede nyo na lang gawin yan. Pero dapat maayos pa rin ang pagkakabigat. And then,
patient, sabi ko sa inyo kanina, huwag niyong kakalimutan. Sabi niyo, then, lagay niyo dyan sa hamper ulit. Okay, so since may mga exercise na side rails down pa kasi katabi mo naman si patient. Then, put the pillow. Siyempre, itong opening, dahil dito ang pillow natin, ang opening doon. Ha? Always inform the patient kung ano ang need natin. Ma'am, ilalagay na po natin yung pillow para po mas comfortable. Ayan. Okay. So, almost done. Then, what's next is the, what do you call this? The top sheet. Okay. So, since hindi nyo iwagsa-wagsak ito iwagsa-wagsak nyo. Okay. Sa kabila, so side rails up. Be sure na naka-side rails up. Then, nandito na ako, side rails down. Hindi mo na-accept ko rin. Normal lang yan, na hindi niya po mag-gets. Kasi, first na. Ano yung mga susunod nyo? Ayusin mo natin. Kung may mga wrinkles, always use the dorsal aspect of your hand. Like this. Bakit? Kasi po, ito, di ba, meron tayong mga times na pasmado tayo. Okay, so pag nagpapawis na yung kami natin, pwede pag ginanon natin, mapunta yung dumi dun sa patient. And then, madumi itong palmar aspect natin kasi ano-anong nahawakan natin. Ito kasi, mas malinis. Hindi rin nagpapawis-pawis masyado. So, it's up. Okay, so wala akong naiwan doon. Maayos. Then, fix all the materials used. Document them.